class yun. Ito ang isipin ng ating paglalakad ng araw. Yun po tayong lahat at sama-sama po natin yan hingin ang pasensya na Panginoon. Huwag po namin nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na binigyan po kami ng talento kalakasan para magsama-sama po kami. Hindi po namin nabigyan po kami ng kalakasan, talento at lakas ng loob po para makapag-participate po sa demo na ito. Bigyan niyo po ng talento si Ma'am para ma-execute niyo po na maayos ang gawain na ito. Ito po yung aming dalangin sa mga ni Jesus Christ. Okay, magandang hapon SS1B. Magandang hapon din po. Okay, bago kayo magsuko, pakicheck muna ang kapaligiran kung malinis ang buko. Ayan, class. Settle down ba? Bago tayo magsimula, ito ang ating class secretary para itala ang liban ngayong araw. Magandang hapon po, ma'am. Sa kasalukuyan po, meron po tayo limang liban sa class. Ayan, ito nalulungkot ko, pero bago tayo mag-start at dumako sa ating talakayan, meron tayong panuntunan sa klase. Pakibasa nga class ang panuntunan natin sa klase. Mga panuntunan sa klase. Respeto sa lahat ng kasarian at pagkakakilanlan ng bawat isa. Empatiya o pag-unawa sa damdamin at karanasan ng kapwa. Suportahan ang kaklase anuman ang kanyang kasarian o papel sa lipunan. Pakinggan ng mabuti ang saloobin ng iba bago magbigay ng opinyon. Itigwal na pagtingin sa babae, lalaki at iba pang kasarian. Tanggapin ang pagkakaiba bilang lakas ng grupo. Obligasyong maging mabuting halimbawa ng pagkakapantay-pantay at kabutihang asa. Naunawaan ba ang panuntunan natin sa klase? Opo. Ayan. Para naman, sa susunod, magkakaroon tayo ng balitaan. Class, sino ang makakapagbalita sa akin o kahit na anong balita ang panood nyo? Yes, Julia? Kami yung mga nagpupong balita is about sa binihain ni Senador Risa Ontiveros sa Congress na kung saan ito yung panukarang batas na tumutukoy sa mga karapatan ng mga sexual orientation at gender identity. Ayan, no, mahalaga ito dahil yung batas na yun ay nilikha ng pagkakapantay-pantay para sa kasalitan o kahit anong gender naman dito sa ating lipunan. Next, magkakaroon tayo ng motivational activity na tinatawag na, pakibasa nga class? Boy, girl, or both. Yan. Pakibasa ang panuntunan ng sabay-sabay ang malinaw. Ang guro ay magpapakita ng ilang mga larawan ng mga gawain o katangian. Kapag sa tingin ng mag-aaral ay ginagawa ng lalaki, itaas nila ang kanang kamay. Kapag ginagawa ng babae, itaas ang kaliwang kamay. Kapag pwede sa parehong kasarian, tumayo at palakpakan ng sabay-sabay. Yan, naunawaan ba? Naiintindihan ba ang panuto? Opo. Okay, para sa unang litrato. Wait na, asan yung kanang kamay? Kaliwang kamay. Okay, para sa unang litrato, pag sinabi kong 1, 2, 3, go, sabay-sabay ha. 1, 2, 3, go! Para sa pangalawang litrato, class. Ready na? 1, 2, 3, go! Okay, para sa pangatlong litrato. Ready na? 1, 2, 3, go! Para sa panghuling litrato, class.
upang ma-measure po natin ang mga kaalaman ng bawat estudyante kung pantay-pantay po ang turing or ang tingin sa bawat bagay na pinapakita. Kung anong nakaugnay sa kasarian ng bawat estudyante. Ayan, mahusay, no? Ano pa? Ano pa ang napansin niyo, class? Si Mom kanina, gusto ko siya tanungin. Kasi kanina nagpakita ko sa last picture, which is ito. Nagdalawang isip siya kung tatayo ba siya or itataas niya yung kanang kamay niya. Bakit po? Kasi kung alam natin na pag basketball is sa lalaki lang. Hindi natin ko, kahit may mga babae na nagbabasketball, common na talagang alam na nakakarami is lalaki for basketball. Yes, no? Ibig sabihin, yung pananaw natin sa gawain ng lalaki at babae is habang tumatagal, nag-iiba. Ayan. So, tingin niyo, class, ano ang pag-aaralan natin ngayong araw? Yan, tama. Pag-aaralan natin ngayong araw at konseptong pangkasarian. Makibasa nga ng malakas, class? Konseptong pangkasarian. At bago tayo dumako sa talakayan natin na yan, gusto ko munang malaman nyo kung ano ang layunin natin ngayong araw na kailangan natin ma-target. Okay, class, pakibasa nga ng sabay-sabay ang ating layunin ngayong araw. Sa pagtatapos ng aralin, 100% ng mag-aaral na may hindi kumulang na 75% ng antas ng kaalaman ay inaasahan. Natutukoy ng mag-aaral ang kahulugan ng sex at gender. Na ipapakita ng mag-aaral ang pagpapahalaga at pagkakaiba ng kasarian bilang bahagi ng lipunan. Nakalilikha ng slogan na nagpapakita ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Naunawaan ba ang ating layunin ngayong araw, class? Opo! Okay, para higit na lumalim yung kaalaman natin tungkol sa konseptong pangkasarian, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Na kung saan, mas lalalim at mas malalaman nyo kung tungkol saan to. Okay, basahin ang paano to. Ang klase ay mahati sa 4 na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng larawan ng may gabay na tanong. Dapat itong suriin at sagutin kung ito ay tumutukoy sa sex o gender. Ang bawat grupo ay pipili ng isang kinatawan na magpapaliwanag ng kanilang sagot. Ang mga kinatawan ay bibigyan ng 3 minuto upang ipresenta sa harapan ang kanilang sagot at paliwanag. Malinaw ba ang paano to? Opo! Okay, ngayon igugrupo kayo sa 4. For group 1 kayo, right, yung mga tools na gagamitin nyo. Group 2, group 3, 2 rows, and group 5. Okay, class, bago buksan yan, basahin muna ang gabay natin para sa aktibidad na ito. Anyone, isa na lang para... Yes. Pamantayan sa gawain. 5 puntos. Pag-unawa sa konsepto, labis na naipakita ng malinaw at tamang pagkakaintindi sa sex at gender. Magsusuri sa larawan, nasuri ng mahusay, may lohigal na paliwanag at halimbawa. Kooperasyon ng grupo, lahat ng miyembro ay aktibo ng ibahagi at nagtulungan. Paraan ng pagpapaliwanag ng presentasyon. Malinaw, maayos, magalang at may kumpiyansa sa presentasyon. 3 puntos. May kaunting pagkukulang ngunit tama ang paliwanag. Maayos ang sagot ngunit kulang ang paliwanag at halimbawa. Karamihan at nakibahagi ngunit may ilang hindi aktibo. Maayos at malinaw ngunit may kaunting kakulangan sa kumpiyansa. 2 puntos. Bahagyang tama ngunit kulang sa paliwanag. Nasusuri ngunit may kulang sa detalye. Kaunti lamang ang nakilahok sa gawain at katamtaman ang linaw at organisasyon. Ayan, maraming salamat. Okay, start na tayo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa gawain ito. Papunta lang sa kanya-kanya groups.
Kapag tapos na, pwede nang i-depend sa harapan ng inyong answer. One minute left, class.
Para sa unang grupo, maaari na mag-presenta ng kanilang ginawa. Group 1? Hello everyone, I am Lisa Bonita from SS1. So, ano sa amin sa group 1 na parties, ito. As you can see, ito ay party ng gawa ng babae. So, our time lahat yan. So, ang sex ay tumutukoy sa biological or basically, nakatangian ng isang individual na nagtatakda sa kanya bilang babae or lalaki. So, basically, ito yung pagkakakilanlan natin bawat isang individual. So, ano nga ba ito? Ito ay isang ovaryo ng babae na lumilikha ng mga excess na pupulis na kinakailangan para mag-pulis. At ito din yung nagre-regulate para magkaroon tayo ng menstruation monthly. So, sa number 2, madaliin ko na nilarawan na ito ay pagpapakita na ito ay tumutukoy sa sex or gender. So, obvious naman na yung sagot ang sagot ng sex. Yun lang po. Ayan, kahusay mo. Palakpakan natin ang grupo 1. Dahil nakita ko yung operation nila kaganina na nandito sa ating pamantayan. Sila ay may kabuuang puntos na 10 puntos. Okay. Para naman sa pangalawang grupo, maaari ng Magandang hapon po sa ating lahat at ito po ang nabigay sa aming larawan. Tungkol saan ang larawan? Okay, so number 1, ito ay isang representasyon na tumutukoy sa isang kasarian ng isang tao. As you can see, nakikita niyo po sa larawan ang biological and physical appearance po ng isang tao na matutukoy po natin na isa po siyang lalaki. Bakit po natin matutukoy na isa siyang lalaki? Dahil sa lipunan po natin, ang standard po ng pagiging lalaki ay nagkakaroon po tayo ng balbas at bigote na hindi po natin makikita sa babae. Pangalawa po. Ito ba ay tumutukoy sa sex o gender? Bakit? Okay, so bakit nga po ba? Ang sagot po namin dito ay parehas pong sex at gender. Sabi ko nga po kanina, makikita po natin biologically and physically, lalaki po siya. Pero kung sisiyasatin po natin ng maigi, gamitin po natin ako bilang isang representasyon sa larawang ito. Masasabi niyo po na ako ay isang lalaki dahil sa nakikita niyo po sa aking pisikal. Pero, masasabi niyo po ba kung ano po ang gender ko sa aking pinapakita kung hindi niyo po kilala? Ayun po ang point ng report po namin na masasabi po namin gender siya dahil hindi lang po natin pwedeng i-judge ang isang tao at hindi po pwede natin silang diktahan sa kung ano lamang po ang nakikita natin. Bagkus kailangan po natin silang kilalanin para makilala po natin ang isang katauhan. Yan. Napakahusay na presentasyon ng group 2. Talagang in-elaborate nila kung ano nga ba talaga yung sex at gender. Bigyan naman natin na mas gabong para pa. Yan. Para naman sa group 3. Yes. Tungkol saan ang larawan? Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga gawain ng mga tulad po ng impadi, tatanim, pag-itintura, pagbugas ng plato, pagmamag, pagbawalis, at paglilinis. Ito ba ay tumutukoy sa sex o gender? Bakit ito ay tumutukoy sa gender? Dahil pinapakita dito ang mga kilos at yung bali na itinagka sa expectation na lipunan. Sa larawan po is lalaki po yung tumikilos, which is common na nakasanayan natin is babae po yung tumikilos sa lipunan po. Ayan, no, ibig sabihin, yung mga tungkulin na dati, akala natin is pambabae lang. Ngayon, nagagawa na rin ng kalalakihan. Palapakan natin ang group 3. Nakakuha rin sila ng 10 puntos. At para naman sa panghuling grupo, bali naman, set
bago tayo magsimula, pag sinabi ko magandang buhay, sabihin nyo, mabuting tao. Magandang buhay. Mabuting tao. Okay, magandang buhay, mabuting tao. Ito ang pangkat-apat na kung saan aalamin natin kung saan nga ba natutukoy ang isang nasa larawan. Sa unang sabi natin na ang larawan ay sumasalamin sa presentasyon ng isang babae na taliwas sa nakasalanang ginagawa ng babae. Di ba bilang isang Pilipino, nasa isip natin na kapag sinabing babae, eh, hindi na dapat nilalaro pa nila kung jeans, di basketball. Dapat natin alis natin sa isip natin yun na hindi siya dapat panlalaki lang. So sa pangalawa, dito natin tutukuyin kung ito ba ay tumutukoy sa gender or sex. Ito ay nakaangkla sa dito pangkasarian o tinatawag natin gender. Sa kadahilanan, ito ay isang malayang pagpiling ng paggustuhan gaya ng paglalaro ng basketballs. Okay. So kung makikita natin yung isang babae sa physiological or sa physical na kaanyuan bilang isang babae. Ngunit habang lumalaki, nagbabago yung kanyang pinapakita or malaya siyang maipakayag kung ano nga ba yung nais na sino ba ako bilang babae. Ano bang gagawa ko bilang babae. Kaya dapat kasi naging babae, hindi dapat naiisip natin na ay babae ito dapat dito lang siya na babae. Hindi po. Dapat natin sa alang-alang na ang babae ay kaya rin po maglaro ng nilalaro katulad ng panlalaki. Yun lang ang pagkakas. Yan, class. Naiintindihan niyo ba, class? Ibig sabihin, class, kapag pantay-pantay ang tingin natin sa individual, sa tao, ay mas makakapag-ambag tayo sa ating sa ating nilipunan. Okay, guys, papahalangan niyo po sarili. Ayan. Pakibasa nga, class. Ang sex ay tumutukoy sa biological, physiological at natural na katangian ng isang tao mula sa panganakan. Ito ay tumutukoy kung lalaki o babae ang isang tao. Ayan, class. Ayon din sa World Health Organization, class, ang sex ay hindi nababago at tumutukoy na sa biological, physiological at natural na katangian ng isang tao. Alam niyo ba, class, na may pag-aaral na may mga individual na ipinanganak na mayroong hindi malaman o maunawaan na kasalanan at ang tawag natin sa kanila ay tama, intersex. Sila yung parehas na nagtataglay ng reproductive organs. And base sa konsepto ng sex, may tutulad natin sa konsepto na lalaki, babae, at intersex. Okay, class? Para naman sa susunod, sa gender, pakibasa, class? Ang gender ay tumutukoy sa gawin, pag-uugali at mga salubin na ikinakabit ng isang kultura sa pagkababae at pagkalalaki. Ayan, tulad kanina, yung sa ating previous activity, ang gender ay sa World Health Organization, ito yung mga katangian ng lalaki at babae na ibinibigla sa kanya ng kanyang lipunan na pinagbibilangan. For example, class, maraming mga bansa tulad ng Saudi Arabia na yung mga babae is hindi nila pinapayagan na magmaneho kasi naniniwala sila na yung mga yung mga gawaing panglalaki ay gawaing pabibigat ay para sa panglalaki lamang, and yung mga gawaing pabahay tulad ng paglilinis is para sa mga kababaihan lamang. Kayo, class, hanggang ngayon ba is naniniwala pa rin kayo na ganun yung pananaw natin? Anyone? Yes? Iba po ang pananaw ng henerasyon ng ating kabataan ngayon sa pananaw po ng ating mga naunang henerasyon. So kung ating babatayin, ang henerasyon po natin ngayon, karamihan ay nga po, naiisip na nila yung makabagong concept or yung conceptualization na kung ano yung sex education and gender identity ay karaniwang naunawaan na. Ngunit
Ngunit ang naunang henerasyon ay ganun pa rin ang mentality at hindi naman natin sila masisisi dahil iyon ang kanilang Ayan no, mahusay. Anyone, sino pa ang gusto magbahagi? Kaya wala na. Kaya taas, sex at gender ay totally magkaiba sila. Kasi yung sex ay hindi siya talaga nababago at bigas na siya sa katangian ng tao at kabaliktaran naman ito ng gender. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang activity. Susuriin lang ang larawan at titignan ko kung ano ang masasabi nyo tungkol sa larawan na ito, class. Para sa unang larawan. Anyone? Sino ang makakapagsagot kung ano ang mapansin sa larawan na yan? Please raise your hand. Sino gusto sumagot? Raise your hand. Okay. Mga babae mo, please. Yan. Sa tingin niyo, class, dati ba yung mga babaeng police hinahayaang mamuno? Katulad na nasa picture? Raise your hand sa mga gusto sumagot. Hindi po, kasi po dati po is yung thinking ng mga tao na pag police po is para lang po sa lalaki. And so yung mga babae po is mga karaniwan pong mga course na kinukuha sa kanila is mga teenagers lang. Ayan, no? Tama, no? Kasi dati akala ng mga sangkatauhan is hindi kayang gawin ng babae yung mga kayang gawin ng lalaki. Pero ngayon, iba na yung pananaw natin. Okay, for the next, may gusto pa try? Kung ano pa ang napapansin sa litrato? Okay, kung wala na, for the next picture. Next picture, sino gusto magbahagi ng kanilang pagsusuri sa litrato? Okay. Ito po ay isang senior. Ano pa? Sa tingin mo, anong ginagawa niya? Okay, sa tingin mo ba dati ginagawa ng mga ginagawa ng mga kalalakihan yan? Sa tingin niyo ba na pagkakatiwalaan yung mga kalalakihan dati sa henerasyon dati na mag-alaga ng anak? Ng ganyang halit pa lamang? Taas sa kamay ang gusto sumagot. Yes. Ma'am, hindi po kasi po sa noong unang panahon po is, mas nasanay po ang mga tao na ang kababaihan ay manatili lamang po sa loob ng tahanan at ang mga kalalakihan po ay ang ginagawang trabaho ay pangaso kaya po narapat po na ang trabaho po na pag-aalaga ng bata ay ang sanalay po sa inyo. Ayan, mahusay, no? Palakpakan nga natin si Russell. For the last question, sa tingin nyo, bakit kailangan pahalagahan o regalang yung iba't ibang senaryo tulad ng nasa picture na ipinakita ko? Raise your hand. Bakit kailangan igalang at pahalagahan yung mga senaryo or picture na pinakita ko? Anyone? Yes? Kasi po bilang magulang, tumatayo po sila na para alagatin ka. Ayan, mahusay, no? Okay. May gusto pa? Yes. Wala rin po maiwasan yung mga discrimination na nagaganap po sa mga discrimination. Ayan, tama, no? Kaya nga tulad na sinabi ko kanina, kung pantay-pantay ang tingin natin sa individual sa tao dito, magkakaroon tayo ng mas maunlad na lipunan. Para sa susunod na
1 minute na lang, class. Okay, class. Settle down na. Pwede sa kanya-kanyang upuan. Class, balik na sa kanya-kanyang upuan. Okay, mag-start na. Group 1. Sino ang group 1? Group 1. Start na. 1 minute presentation. Okay, class. Makinig na tayo sa group 1. Magpapasali na sila. Settle down. Class, settle down. Magpapresent na ang group 1. Let's start na. Class, ayan. Nakikita pa kay Basa daw? Ano ka? Hindi, ito. Sige, go. Kapwa ko, ano man, ika'y katulad ko. So, sa ano namin na to, sa slogan namin na to is, ang ano ka man, magkalalaki ka man o magbabae naman, parehas tayong may pangarap, parehas tayong may gustong malaking sa buhay. So, kahit ano man yung gawin ko ngayon, dito sa posisyon ko, lalaki man ako o babae man ako, gawin ko man kung anong pinagisnan mo, ika'y katulad ko, parehas tayo may pangarap, parehas tayo may gustong maabot sa buhay. So, hindi mo kaya identify based sa kung ano yung gender mo ngayon, kung ano yung nakatayuan ko. Kasi, we have the gender equality. So, dito naman, boys and girls, Silent, please. same team, same dream. So, yun na, pare-parehas na tayo dito, nasa isang population tayo. So, pare-parehas na tayo nung may pangarap, may gustong marating. Same dream, yun din. Wala sa gender natin kung ano o sino tayo sa pagtanda natin. Kasi yun na, sa naging example kanina, lalaki, babae, pwedeng mag-alaga ng anak. Pwede nilang gawin niya ng anak, pwede silang magpanak ng baby. Lalaki, babae, pwede silang mag-police or iba't ibang professional sa lipunan. Okay, mahusay. Palakpakan. Alam sa group 1 na nakakuha ng kabuang puntos na 10 points. Okay. Next group, group 2. Ito po yung slogan natin. Gender equality is a right, not a privilege. So, as a person, yung pamimili natin ng gender natin, hindi siya privilegyo. Karapatan natin siya bilang tao, lalaki ka man, babae, or part ng LGBT, karapatan natin siya. And sabi nga is gender equality, gender acceptance, not tolerance. Okay! Mahusay! Magaling ang presentasyon ng group 2. Ay, ang group 2 ay nakakuha na kabuang puntos na 10 points. Okay, para naman
batas militar, yung mga babae is napupunong sa patriarchal system o isang makalalakihang sistema na kung saan ang mga babae ay walang ambag sa lipunan, na kung saan nakapunong sila sa tahanan. Pero ngayon habang tumatalo yung generasyon natin, yung mga babae ay umaangat. Gaya na lamang, di ba dati, pagka sinabi natin leader, dapat lalaki, hindi babae lang. Pero ngayon, nababago yun, nababago ang sistema natin na ang mga babae ay lumalama at hindi lang. Ayan no, mahusay, palakpakan ng Group 4. Sila ay nakakulit ng punto sa sabi ko. Ayan, nawa sa ginawa niyong slogan na yan ay makamtan natin ang pagunlad at pagkakapantay-pantay at paggalang sa individual. Ayan, ngayon may tanong ako, class. May 2 question akong inihanda at sasagutin ito ng 2 tao. Isang klase na ito. Para sa unang tanong, paano mo magagamit ang iyong natutunan tungkol sa konsepto ng pangkasarian? Anyone? Raise your hand. Yes. Sa akin po mga natutunan, gaya po ng konsepto ng pagkilakis kung ano ang diferensya between sex and gender identity at kung paano unawain lalo ang malalim na sistema o kahulugan ng gender na kung ano ang nasa umbrella nito at kung ano pa yung maaaring maging konsepto nito in the future since this is a dynamic study or dynamic discipline. So, paano ko maitutulong sa iba? Tama po ba, ma'am? Yes. Na sa aking mga natutunan. Sa pamamagitan ng pagiging bukal, karaniwan niya na mga Becky noon or ang part ng LGBTI, silence, or kagaya nga din ang sabi niya sa kababaihan ay laging pinatatahimik dahil ayon nga sa ating relihiyon, mali ito at sa ating kinagisnan ay mali ito. Ngunit sa pag-unlad ng panahon, unti-unti na natin natatanggap na hindi naman ito mali dahil hindi ito kailanman naging mali at masalong hindi ito dapat na pagtakpan gaya ng ginagawa natin sa ating history, sa ating mga kasaysayan na kung anong totoo, dapat iyon ang ilabas nila. Kagaya nga nasabi ko, maging bukas tayong mga estudyante at maging bukal dahil sabi nga nila, makibeki, huwag ma-shock. Susunod na tanong, bakit mahalagang kilalanin at igala ang iba't ibang kasarian? Anyone dito sa side na to? Bakit mahalagang kilalanin at igala ang iba't ibang kasarian? Kasi po, kailangan po natin igalang at kilalanin ang iba't ibang kasarian. Kasi po, kahit iba man po ang kasarian, is pare-parehas po tayong tao. At deserve po ng bawat isa ng pagrespeto at paggalang. Ayan, parapakan natin siya. Okay, para sa huling aktibidad, na ating gagawin, class, basahin nga natin ang panutot. Bibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng maliit na papel na hugis puso. Isulat sa papel ang isang paraan kung paano mo maipapakita ang paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng kasarian sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos isulat, ililihim ito sa board o pader ng paggalang. Tawag ang guro ng mag-aaral upang basahin at ibahagi ang kanyang isinulat sa klase. Naunawaan ba ang panutot, class? Opo. Okay. Meron lang kayong 1 minute para isulat ang inyong gustong sabihin. 1 minute ha? Start na.
Magtatawag ako ng dalawang studenta, magbabahagi ng kanilang sinulat class. Tapos na? Okay, time's up. Para sa unang magbabahagi class, si Emma ang unang magbabahagi ng kanyang isinulat. Base sa katanungan, isulat sa papel ang isang paraan kung paano mo maipapakita ang paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng salita sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bilang isang mag-aaral at tagapagtaguyod ng araling pagtitipunan, marapat lamang po na buksan natin ang ating kaisipan at imulat kung ano nga ba o sino nga ba yung kaharap natin na hindi tayo nakakayon sa kung ano lang ang nakikita natin. Dapat ginagalang po natin kung ano nga ba ang kasalian at kung sino sila at kung ano ang papel nila dito sa ating lipunan. Yan, palakpakan naman natin si Em. Ang susunod na magbabahagi ay si Elvis. May papakita ko ito sa simpleng pagbukas ng aking kaisipan, mata at puso. Naunawain at tanggapin hindi lamang ang hindi lamang isa o dalawa ang kasarian na meron tayo sa lipunan, kundi pagtanggap din sa iba't ibang kasarian tulad ng LGBTQ at upang magkaroon tayo ng isang peaceful at payapang